Good evening, good evening, good evening po sa ating lahat. Isa naman pong Tuesday evening. Welcome to episode 171. We're going to talk about how to grow and sustain your restaurant negosyo after the hype. Magandang gabi sa iyo, Chris. Thanks for being with us tonight. Bumati ka muna. Magandang gabi, Coach, at magandang gabi sa ating mga classmates. Ang ating Tuesday habit, of course, medyo na-miss out ko to for the past couple of weeks, Coach, pero I'm very happy to be back. Yan, happy to have you back. At alam nyo, dito sa kararating ko lamang po, I'm thankful na nakabiyahe kami nakapag-enjoy ng 4 na araw sa Hong Kong. It's very different there, no? Maulan. Makulimlim. Pero nung nandun kami, di naman umulan. So, makulimlim lang at may manakanakang pag-ambon. No? At maulap na himpapawirin. Para tayo nag-uulat ng panahon. Ano? It's very different. But sabi ko nga kanina, off-cam, sabi ko nga sa'yo, it's been 9 years since I last went there. And Hong Kong has been an integral part of my career. So, dyan ako nag-training. Dyan ako maraming natutunan during store openings, no, and a lot of milestones in my career in Hong Kong. So it's nice to be back, celebrating, of course, the birthday of my one and only wife, no? My one and only love of my life, si Chess. May pa siya. Magandang nag-birthday kami ng masaya ron nag-birthday siya ng masaya dun sa Hong Kong. And again, no, Hong Kong has always been an enriching experience for me. From the first time that I went there, usually I go there for work. Bihira yung no? Bihira yung for tourism, for holiday or pleasure. It's also the first time that I went abroad with Sean. No? She was there sa Disneyland, no? And a lot of fun memories. But at the same time, I always look forward to, as a restaurant entrepreneur, no? Marami ka makikita talagang mapapakinabangan, di ba? Marami kang makikitang mapapakinabangan, marami kang makikitang bagay na magagamit mo pagbalik mo sa Pilipinas. So that's always inserted as part of our trip. Yes. So, yeah. Dito naman sa Maynila, pagpasok mo, parang sinampal ka agad ng init eh. Kulog talaga, Coach, di ba? No? Ah, I'm glad din, Coach, na share mo about Hong Kong. Kasi di ba, foodie hub talaga si Hong Kong eh. Aside from the fact na rich talaga yung cuisine nila. Pero ano din siya, melting pot, 'di ba? Dahil meron silang mga different mga inspirations, 'di ba, from Western culture, from the Eastern culture. So talagang yung mix nung cultural experience sa Hong Kong ibang-iba. yeah, talking about culture, it's really a good representation of what Asia is. And when you go to the Kowloon side, the Hong Kong side, iba rin eh. Iba-iba rin. And of course, there are a lot of Filipinos na nakakatuwang tingnan. Nakakatuwang sumabay sa eroplano pa uwi sa ating mga magigiting na OFWs na siyempre pa isa sa mga pundasyon ng ating ekonomiya. So, Yeah. ang dami nating na-miss din tayo ng ating mga classmates kaya nandito na. Ang dami na agad, no? And we appreciate that na maaga kayo. Parang yan, parang totoong klase lang yan. Dapat maaga tayo para mas the early bird tayong lahat, no? The early birds, no? Speaking of early birds, si Sherwin Julius De Leon sa Langsang, si June De Leon, isang galing ng Scotland or Ireland, and then, correct me, no, sorry paring Sherwin, hindi ko naaalala madalas na Scotland or Ireland, and then si June De Leon naman, nasa Cebu yan. Pero galing lahat yan, ang ugat yan sa Valenzuela. Ayan, si Mami Sin Pineda. No? Magandang gabi sa ating Reyna ng Parañaque. At mula Parañaque, pumunta naman tayo sa Sydney, Australia, sa Wollongong, sa may Toraji Eatery, sa beach, no? Si Chef Genevieve at si paring Donald, si Coach Donald Tenorio. Long overdue na mag-host ulit si Coach Donald. Si Fritz Santos, nandito na rin si Helen Lorono. Siyempre pa si Simon Tess na active, kumbaga sa recitation, maraming recitation to si Sayan. Every time na nag-attend ng klase, naka-alarm na siya. Ayan, tama naman. Dapat ina-alarm natin lalo sa mga katulad mong busy sa negosyo, Miss Simon Tess. Ireland, yun, no, napaalala na uli ni. Nakukulitan na sa akin si Sherwin eh. Sorry bro ha. Ayan. At si Jason Cantos ay narito na. Ayan.
So, Chris, ikaw naman, ano naman ang kalagayan dito sa Pilipinas? Alam natin Actually, na, sige, go ahead. Actually, coach, yun nga yung gentle reminder for everyone kasi hindi talaga biro yung heat wave na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas. And believe it or not, may mga reports na tayo from DOH talaga na nagkakaroon ng mga cases for heat stroke, di ba? So, reminder lang din, of course, sa ating mga classmates to always hydrate and wag tayo masyadong lalabas, lalo na pag tirik na tirik ang araw. Wag nating i-underestimate. O yung iba kasi nagkakaroon ng mistake na i-underestimate yung init eh. Bata pa naman ako, malakas naman ako, no? Alam mo ano eh. Hindi mahirap pagka inabot ka nung ano no, especially yung binabanggit natin. Dehydration is something that is a lot of people underestimate. Diba? Okay naman ako, tapos yung pala dehydrated na ano. So Mm-mm. please hydrate. And wag ko tama yung sinabi ni Chris kung kailangan nasa aircon tayo, pupunta lang tayo sa mall, kumain tayo sa Buffalo's, di ba? Self-serving yung advice eh. Joke lang yun, pero kung siseryosohin yun. No? And then, actually, isa sa mga ano yan eh, nagiging trend ngayon yung maraming tao sa mall. Kasi napakagastos nga naman talaga na mag-aircon ka sa bahay na maghapon. So, kung makakapunta sa mall, di ba? Ayos din, di ba? Why So, not? Yes. magandang gabi kay sa ating classmate, no? Ito nawiwili na rin siya, nagbo-volunteer mag-guest, no? So, ililinya natin niya, Chef Romel Pia, no? Magandang gabi sa iyo, no? At sa lahat ng mga kasama mo. Maraming salamat sa inyong pag-attend ng klase ngayong gabi. So, ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi, Chris? Very, very exciting yung pag-uusapan natin ngayong gabi kasi it's very timely. 'Di ba? Yung lalo namang lahat tayo, I think lahat tayo nasa social media, 'di ba? So ang pag-uusapan natin is yung from trending to growing. Kasi alam natin marami mga restaurants talaga na nagte-trend with the influx of TikTok videos and dito nga alam natin mga community groups minsan nagiging ugali natin to na before you go try out anything or bago ka pumasok sa isang restaurant, hahanapin muna natin siya online. So, yung topic natin ngayon is very timely. From trending to growing and sustaining, di ba? Oh, How iba to 'yon ha, really iba 'yon. sustain. Growing and sustaining, yung paano mong gagawing pangmatagalan, Yes. tagumpay. So speaking of pangmatagalan, ng naging classmate nating matagal na panahon na itong si Miss Marinor de Guzman. Salamat sa iyong suporta at sa iyong pag-attend ng klase, no? At si Selwyn Alvarez, maayong gabi kay Nikki Barido, maayong gabi. No, ito isa sa mga masugid rin nating taga-subaybay at kaklase, si Nikki. Si Desiree Ingente, magandang gabi. At ni Yayaya, ni Chef Romel Pia, si Neil John Duero. Halika na, mag-attend ka na. Ayan. Si Rino Torreblanca, nandirito na rin. Ang dami na nating classmates, so simulan na natin yung ating discussion. From last episode, no, wala tayong top 3 takeaways ngayong gabi. Napakaganda nung ano, no, I was on solo flight last week. Pero alam mo, sobrang bilis nung oras, hindi ko napansin, no? So, hindi ko na ita-top takeaway kasi maganda yung topic natin ngayong gabi. Ipanoorin nyo na lang po yung part 2. Ang dami pong views, no? It's yung una was 16,000 views and then last time was 13,000 views. So if you put them together, part 1 and part 2 of that episode, ang ganda pong ano, no? Maraming insights kayo mapupulot not only from what I was saying but also from the comment section and the insights shared by our classmates. So without further ado, sino kaya ang unang nagsabi ng without further ado? Ayan. Alamin natin yan. Alam niyo ba? Parang Kuya Kim lang. Eh. Sige. Maganda nga yung question mo. Parang naano ako bigla. Sino ba unang Without further ado. Ayan, sino unang nagsabi? Oo. Actually, ito, bigyan ko kayo ng magandang trivia, no? Nakasalubong ko si Bossing, si Vic Soto, Oh. noon sa Hong Kong, no? Pareho kami ng ano, pinagstayan. Nagkasalubong kami sa mall, no? And hindi niya ako pinansin, pero nginitian nila ni Pauline yung asawa ko. So na-realize ko, akala siguro nila local ako doon sa Hong Kong. Tapos kinabukasan, no? Kinabukasan. Nakaupo ko sa lobby, hinintay ko yung kaibigan ko, na kaibigan matali ko na. Alam mo, Chris, nagigilty ako kasi after 25 years, akala kami nagkita ulit ng aking roommate sa training sa Virginia Beach at talagang matalik na kaibigan, no? We keep in touch on social media. Sometimes yung social media nagiging ano, no? Nagiging parang, teka, nagkita na ba kami in person, no? Hindi mo na lang mamalaya kasi
you're still in touch, nakikita mo yung nangyayari sa buhay niya. So, Wilfred Tan, no? Aking good buddy, Wilfred Tan from Hong Kong. Alam mo, from the restaurant industry, he was, eto magandang kasaysayan niya. No? He was one of the original managers of Tin Hao in Mandarin Hotel. And then he became a manager in Outback, Hong Kong, and then Outback, New Jersey, Bahamas, no? Talagang well-traveled. And other F&B concepts. Alam mo ngayon, nauwi siya sa isang napakagandang profession, no? He translates, no, for our countrymen who are, doing, for example, yung mga nasa korte, yung mga naghihingi ng serbisyo sa Hong Kong government, translator siya. So, napakaganda ng iyong ginagawa. Mabuhay ka, kapatid na Wilfred Tan, sa pagtulong mo sa ating mga kababayan. No? And napakaraming natutulungan mga OFW, syempre yung mga nangangailangan ng translation, para ma-make sure, lalo sa korte, na maintindihan sila ng maigi. Oh. So, mabuhay ka, parang Wilfred. Si Eden Jacinto, narito po. Nanonood, sama natin si Lou Hanulino. Ayan, si Lou. Si Salima HJ. Si Teacher Yam, nandito na rin. Si Marites Castillo. Si Grace Chegao, magandang gabi sa iyo. Si paring Arnold Regalado and all my classmates from Philippine Buddhist. At si Ma'am Sening Adriatico de Mate from May Kawayan, Bulacan. Ito, nagbibigay ng complete address. No? In Michael Village, May Kawayan, Bulacan. Ayan. Sige, Chris, simulan natin ang ating pagtatanong sa napakagandang Yes. episode ngayong gabi. Medyo madami akong pinrepare na katanungan, Coach. Kasi na-miss ko talagang umattend ng ating classmate, ang ating Tuesday Habit. So, talaga na-prepare ako para sa inyo at sa ating mga classmates. So, pinag-usapan natin kanina, Coach, yung mga restaurants, di ba? Or yung mga trendy restaurants ngayon na nag-hype sa social media. So, how do you view yung recent surge in popularity of food businesses on social media platforms? Number one, I congratulate all of them. No? Not only restaurants, yung mga iba food businesses lang, yung iba sa kalye, no, hole in the wall, no, and I'm happy for all of them. Because back in the days, no, talagang literal na word of mouth ang aasahan mo. No? And when you say back in the day, I grew up in the 70s, no? Tagal na panahon na yon. And you really have to, it takes time for your business to be well known. No? Kaya nga, di ba, yung mga kwento ng mga tito, tita, lolo, lola mo, maririnig mo, di ba, yung mga pangalan ng restaurants nung araw na tumatak dinadayo, kung taga bandang Bulacan ka, dadayo ka ng eskolta para kumain ng savory, dadayo ka ng Binondo para kumain ng maraming mga sikat na Chinese restaurant sa Binondo, di ba? And then dadayo ka ng Malate to eat at the original aristocrat, di ba? Maxes, no? Ayun nung araw, Mamulok, along Quezon Avenue, yung mga ganong storya, no? Now it's very it's very easy, and happy ako para sa mga restaurant negosyantes at sa mga food negosyantes, because it only means that when people find, no, number one, it speaks about the lalo sa Pilipinas, no, yung particularly for some reason ang ganda nung nung momentum sa Pilipinas ng ganyan, no, that when Filipinos find something great, they want to share it. Yes. Di ba? Ang ganda nung ano na yan nung notion na yun, no? Nung attitude na yun at saka nung values na yun, ano? Na if I find something great, I want to share it to others. Number two is, of course, no, honoring and recognizing those who are trying to make, something of great quality, something of something delicious, something praiseworthy. No, yung praiseworthy, yan yung modern times na tinatawag na Instagram worthy or post worthy, it's something that is worth noting, and it's worth sharing to others, di ba? So importante is congratulate natin sila. Hindi lahat nag-hype Sometimes nag-hype for the wrong reasons, no? So congratulations first of all sa mga nag-hype ng mga concepts, whether it's be a roadside eatery na dinadayo ng mga celebrities. No, I saw may mga iba nagko-crossover na from the streets na punta na sa mall. Nangingiti ako pag gano'n no? Because I know how difficult it was for us nung nagsisimula ang Buffaloes nung 2009. Happy anniversary nga po pala sa iyo, Chris, at sa lahat ng mga teammates, and more importantly, no, sa mga frontliners, sa mga franchise partners, sa mga suppliers, sa mga landlords na tumulong sa Buffaloes recently since 2009.
And most important of all sa ating mga loyal, active brand loyalists, no? Tinatawag natin mga active brand loyalists or ABLs natin. No? Maraming salamat po sa pagtataguyod nyo ng Buffalo Wings and Wings for 15 years. And going back to the story, alam ko personally how hard it is to get into the mall. Diba? Yes. So from transitioning from a roadside, in this case, marami ngayon yung mga gustong-gusto yung ng tao yung hinahanap sa mga malalayong sulok-sulok, di ba? And then they get to find, yung mga gems, di ba? Hidden gems, ika nga. And it becomes popular on social media. So I think tonight's episode, Chris, is an attempt on our part to help these people. No? Ang dami nila and we want to help them. Kumbaga, yung pinagdaanan ko personally and yung marami kong natutunan sa mga kaibigan ko rin na nagdaan sa same journey, we want to share it. No? Para kung sakaling marinig nila, they know the path, no? Alam nila yung daan patungo sa sustainability and growth, di ba? Kasi it's one thing to be hype, no? And then ang gusto mo, paano kung mawala na yung hype? Ano mangyayari? Di ba? Yes. Okay. Actually, Coach, fun fact lang, meron lang akong trivia because we were talking about social media. Alam mo ba, ang Pilipinas is actually ranked fourth in the whole world in terms of social media consumption. So yung average time ng isang Pinoy daw in social media is actually nandun tayo sa pang number 4. So, ang time natin, average usage daw ng isang Pinoy is 3 hours and 32 seconds per day. Average na yun So ibig sabihin, pag more than that ka, is above average ka. Yes. Babad ka sa social media lang ba yan or sa screen mismo? Social media. Social So, media pa lang, usually, hindi pa yung Facebook, screen time. Instagram, May isa, yes, may nagki-Candy Crush pa, meron pang, di ba? So, not counted pa yon, di ba? correct. And we actually rank highest in terms of consumption of videos. So, ang mga Pinoy, ang preferred medium niya talaga are videos. Videos, not so much of the static post. No? Even sa di ba? Even sa menu, di ba? Sa Asia talaga yung gusto natin pictures, no? Something visual. Diba? Yes. So magandang gabi rin sa'yo. Hello din, Janet Escat. Si CJ Haygood is also with us tonight. DJ Ugbamin, magandang gabi po. Sabi ni Simon Tess, totoo po yan. Ang hirap mag-apply. Exciting po ang episode na to. Maraming salamat. Ayan. Fabiola Agohob, magandang gabi sa iyo. Ayan, si Liam Praco Marcelino is also watching. Apolonio Suliano and Yolanda Barao. Alam mo, pag nagbabasa ako ng roll call natin, nakakapangiti ako. Lalo pag nakakita ako ng mga pangalang umuulit na nandito last Tuesday, lalo na yung matatagal lang narito. Maraming salamat po. Episode 171 na po tayo ngayong gabi. Joseph Itay, Aquatin, magandang gabi. Si Limwell Pabelon, magandang gabi po. Lia De Leon Dacumos, RJ Cabrera, Cher Perez, magandang gabi. Ay, salamat po, Miss Cher Perez. I'm happy to be your mentor. Melody May Hamito, Celestino, kilala ko to. Si Melody May. Melody, magandang gabi sa iyo at sa iyong baby at sa iyong asawa. Si Meds Peralta, narito rin po. At si Alvin Robiego, magandang gabi at si John Kenneth Valdez. Sige, Chris, pagpatuloy natin, marami yatang katanungan ngayong gabi. Yes, Coach. So, you tackled about yung mga restaurants or food businesses na nagte-trend talaga ngayon. And most of the time, talaga, alam mo naman ang Pinoy, Coach, may reason kung bakit sila nagte-trend, di ba? Either it's the aesthetics, the food, but most of the time, it's the story. So, can you discuss, Coach, ano ba yung importance of building a strong brand identity and a loyal customer base in sustaining a resto negosyo beyond yung initial hype? Well, I'm not a social media expert, and I think you know more about it. But I'll look at it from I'll talk about it from the perspective of a social media consumer, no, and also a resto negosyante. Kasi mahilig akong magtingin rin sa TikTok about yung mga recipes, minsan lilitaw, mga bagong restaurants, di ba? May mga nagre-review, no? And you can tell kung sino yung mga paid review, sino yung mga talagang organic, no? And nakakatawa pag organic kasi talagang makita mo yung no, parang kinukumbinsi ka nung in a way that you can actually detect malalaman mo kung 'di ba kung bayad o hindi, no? And nakakatawa because the organic posts are coming from a place where they want to help the entrepreneur.
Maganda Mhm. yan kasi alam naman natin kaya nga nabuo yung resto coach community, yung coach and share as a concept, no? Is because all of us as a community of people, we want to encourage people to be entrepreneurs, 'di ba? Alam natin na lalo kung sa resto negosyo ka, sa restaurant industry ka, no, mahirap mag-manager kung matanda ka na eh. Kailangan ang graduation mo from employee, you open, kakatihin ka talaga na magbukas ng sarili mo. So having said that, no, I think yung hype is something that we have to pay attention to. Mm. Because people stake their name. Kasi hindi mo naman sasabihin masarap, no? Kaya nga sikat din yung mga pages like masarap ba, no? It's actually asking people to give their insight on something, It's actually staking your name and saying, ito para sa akin, no? Ito yung opinion ko. And social media, as we know, if you talk about Filipinos, it's about millions. But if you talk about the global reach of it, it's billions, So you're exposing yourself and you're exposing your insights and your comments and you're staking your name and reputation saying that pumunta kayo dito. No, pumunta kayo Mm. dito. And I'm happy about that dynamic, because it's one of the good things that came out of social media. Now, having said that, no, depende rin kung like for example, ako, no, siguro may advantage because I also operate restaurants, so I've been in the industry. I would know kung ano yung talagang pupuntahan ko and sinisave ko, no? Sinisave ko siya. And then I'll try it, no? I'll order for delivery, yung pinaka-convenient para sa akin. And if the place is really nice, kung merong parking, kung convenient, no, or madaling puntahan, I will go, no, personally. But I know of such a personally I know of such a story also in Valenzuela, si Mang Romy, no? Mang Romy Slugaw, no? Sumikat na rin yan, no, nagka-social media. But personally, I witnessed it, no? So, what is he saying? Ang sinasabi nito, maraming factors, but number one, I think the common denominator is masarap. Mm. Kasi yun lang naman ang Pilipino eh. 'Di ba? Sometimes forgivable pa yung medyo nasa gitna ng kalye. Eh kami nung nagtatrabaho kami, baka nandito na si Chef Jordan Bernardo, no? Kasama ko sa Mad Cafe. Yan yung mga kasama ko kumakain kami nung hindi pa uso yung mga no, hindi pa buzzword yung pares, no? Kumakain kami sa kalye niyan eh. Sa may Arnaiz, merong Batanggenyo doon na naglalagay lang ng kariton niya pagka 11 to 12 midnight na, no? 11 p.m. to 12 midnight. Tapos syempre galing kang restaurant, pagod ka, 'di ba? Yung soup, no? Yung broth, no? And then yung rice, no? And there are a lot of other places na sumikat sa ganyan, yung mga sa Espanya, no? Nung araw wala pang social media noon, yung dadayuin mo, magji-jeep ka pa mula Quezon Avenue, dadayuin mo para kumain ka, no? Yung Retiro, 'di ba? Sumikat din nung araw 'yan, 'di ba? And all of these things, ang sinasabi natin, ang Pilipino, no? Number one, gusto niya matikman yung masarap, Yes. no? Literally and figuratively, no? Masarap in so many dimensions. And when you talk about sarap, it's not just the literal taste of the food, no? Kanina kinikwento ko, 'di ba? Sumisikat ang mga pagkain, no? Siguro iba lang yung terminolohiya sa Amerika eh, comfort food, Mhm. 'di ba? Soul food, 'di ba? Yung mga pagkain pag kinain mo, may nagke-create ng emotion, no? Yung gotuhan sa Makati, dun sa may Teheron. Tejeros. Oo. Doon Oo. madalas makita si Eugene Jacobe, oo. No? Yung comfort that it gives you, the environment, no, yung dati yung Berus, yung original Berus Mm. doon sa may Morato, 'di ba? Mm. Hindi siya yung masarap siya at saka what emotions does it create sa iyo? 'Di ba? Pagod ka galing trabaho, ito hahanapin mo. 'Di ba? And that I think is the similarity of speaking of Hong Kong and Philippines. Even sa Hong Kong, makita mo yan, no? May ibang nabubuhay na restaurant pagkatapos ng closing ng mga restaurant workers actually are great, discoverers of yung places like this, eh. Because Yes. sila yung kumakain sa gabi, yung naghahanap ng solid na pagkain pagtapos magpagod, no? And I think yun yung no, yun yung mga insights ko about that question of yours. Number one, it has to be really delicious and it's supposed to be remarkable, di ba? Hindi lang yung masarap pero mahanap ko rin sa iba kasing sarap ng ganito. And yung Filipinos have to benchmark no? And I think other cultures too, no? But particularly Filipinos, katulad ng ganito. Mm. Mas masarap siya dito. Kailangan meron parating
meron parating basis na ano, meron parating binabanggaan eh. What do you think, Chris? Yes. Actually, Coach, coming back to your point nung una about social media, it's really about the story, the experience overall. As a marketer or a practitioner ng marketing, yun yung unang-unang naging when the influx of social media talaga emerged. Yun yung unang-unang lesson. You don't want to sell on social media. Yun talaga yung ano nun eh. Pag the more that you sell to people, the more na nagiging averted sila sa'yo. So it has to tell a story, di ba? Yeah, It if I has may, to parang tell a kung kinonvert mo lang yung billboard mo, nilagay mo lang sa social media, it won't work, di ba? Tama yes. ba? Yeah. Yes, because tama yung sabi mo, Coach, kasi yung pinagkaiba ng billboard sa social media ngayon is social media is supposed to be engaging. Hindi yan katulad ng billboard na pag tinignan mo mukhang masarap, okay ka na, di ba? Static. Yes. Pero ang social media, it actually encourages yung customers mo to interact with your brand, to your restaurant, to your business. So it's about interacting with your or telling the story of your brand. And ang ganda ng punto mo, no, yung ano, no, talking to the right people, no. Hindi para sa lahat eh, yung mga nag-hype, no. Kaya minsan sa comment section, meron mga bashers, no. Yes. Ang tingin ko lang doon, hindi para sa'yo, di ba? May mga tao talaga nag-enjoy niyan. And ako, I can speak of, the different parts of my history or my life, di ba? Dati ito yung mga gusto ko, nag-iba, no, nag-evolve. Pero nung araw na I can still recall, ito yung mga gustong-gusto ko. Talagang dinadayo ko pa, no. So, and quality, I think, is hiding but not so conspicuously obvious eh. Quality rin na Filipinos have to discuss about quality and more importantly, the holy grail, no? Value. No, yun naman ang ano diyan eh, sulit, 'di ba? Yung people will describe, ang dami, no, mainit siya, no, masarap siya. Ang bottom line nun, yung nakahanap ka ng value eh. For all the effort that you exerted, for all the lines, no, usually mga nag-hype, mahaba ang pila. Yes. Hintay ako sabihin, we saw a concept in Hong Kong na hindi namin napuntahan dahil araw-araw talaga haba ng pila, no. It's a bakery concept with the famous egg tart na ang daming House. yes, oo, bake house. So, makita mo na talagang ano, no, umuulan, umaambon, nakapayong yung tao, and again, no, anong commonality, no, sa mga nag-hype sa Pilipinas, masarap, no, and yung value, 'di ba? Yung value kasi it needs to live up. Yun ang ano eh, yun ang danger ng hype eh. Mataas yung expectation. Kasi pinapila mo ako, pinadayo mo ako, ang dahil kong nakikitang, videos about it. So, the expectation is very, very high. So, pag na-meet mo yung hype, then, meron ka lang unang susi sa pintuan ng growth and sustainability. Yes. So, dahil magandang segue yan doon sa next question ko, Coach. So, kung kunwari, if you find your restaurant or your business na nagte-trend ka sa social media, what are some tips or key points or steps na lang, practical steps, na pwede mong gawin to ensure that this hype, di ba, will turn into repeat business? Well, as early as 1993, natutunan ko na yung kataga na to, no? Nung nagte-training ako sa Jollibee. No? Moment of truth, no? So, iba yung nakita sa video and iba yung moment of truth, no? So, make sure that the moment of truth delivers the promise. Yan lang kasimple. And the delivery of the promise should be exceeding the expectations. No? Para ano ka, no, yung paborito nating terminolohiya sa Buffaloes, 'di ba, yung making each customer eager to come back and excited to share their experience with others. No, kahit nag-hype ka o hindi ka nag-hype, when people see your restaurant, they look at the menu, they have expectations. Yes. And the simple success formula is you have to exceed their expectations. So having said that, no, yun ang tip ko, no. Paano mo paghahandaan, nagha-hype ka, ibig sabihin, dadami pupunta sa iyo. So you better organize the line, no, extend hospitality. Kasi ano yan arrogant yung hayaan mo silang pumila sa initan, hype ako ngayon, no. I'm telling you, no, people when they feel discomfort, maririnig mo sa linya yan eh. Sa sobrang haba ng pinila ko, dapat sulit to No? Naku, init-init dito, Diyos ko, ang alikabok pala. Ang haba ng pinila ko, dapat sulit to. So, why not make it yung holistic approach of making the whole experience of it, 'di ba? The whole experience of it, even the lining up, no? Pleasant,
no? And part of the totality of the promise of the brand, no? Ako yun yung minsan na nalulungkot ako pag yung nakita ko ng mga brands na pumipila pero they're not really taking care of the people who are falling in line. Kaya Yes. on the contrary, pag nakita naman ako nung very appreciative sila na may pumipila. They give out drinks, no? They have somebody taking orders outside. Nakita mo na naglagay na sila ng sistema para mas maging conveniente na. 'Di ba? Nag-evolve sila eh. Nag-evolve sila. They're making it easier for people to experience the brand. And it's the best way to express the gratitude for kasi when you say hype, wala namang hype kung walang tao eh. Mm-mm. Diba? So the best way to, parati na sinasabi ko is the best way to express your gratitude is to improve. So yun yung tip ko, no? Be ready for yung dala ng hype, yung dala ng popularity will be people. So be ready to put in systems and standards so you can execute better. Diba? Kasi alam mo na eh, dadami yung volume. So, ulitin ko, it's very arrogant pag sinabi mo, hindi, eto kami, gagawin namin yung ginagawa namin dati. It doesn't work that way, no? You have to thank people for coming over. So make their journey comfortable, convenient. No, although pipila pa rin sila, pero there's there are conveniences and efforts to make their effort appreciated. Yeah. Ang ano na, ang gusto natin kasi i-highlight dito, Coach, is yung touch point. Every customer touch point dapat exceeds their expectations, 'di ba? Yung value of experience. Kung tawagin. Totoo, yung dulo nun is value. Value is the end result. Yung touch points, yung each touch point, nung pumila, nung nag-parking, no? Siyempre, ayaw na ayaw natin yung mga mayroong issues about security, di ba? Nagpunta ako dyan, nasira yung experience. Kumain nga ako, pagbalik ko sa kotse ko, nabasagan ako ng kotse, nanakawan ako. No, o kaya, nagasgasan yung sasakyan ko. O kaya, yung parking pala ron, di ba? Alam mo itong lugar na pinag-usapan natin, ang tarik pala nung entrance, pag sumayad yung sasakyan ko, yung mga ganung bagay, no? Nakaka-dilute yun eh. Diba? So, again, it's a gift, no? Blessing yung nag-hype ka. So, the least that you could do is to put in systems, standards, no? And to improve, no? Look at it from the customer standpoint. Yan yung pinaka-importanting tip na mabibigay sa inyo. Always look at things from the customer standpoint. If you were the customer, how would you like to be treated? How do you like your experience to matter? I don't believe na pagka the longer the line, the higher the value. I don't believe so. I think it's the ultimate is having people experience, diba? The most number of people experience your brand while it is being, kaya nga di ba sinasabi yung expansion is not really self-serving. Sometimes nag-expand ka pag hindi na talaga ma-accommodate sa isang brand, sa isang branch, sorry, yung mga tao na gustong maka-experience ng brand mo. Yun. So Coach, we touched up on operational efficiencies. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, building systems, 'di ba? Building yung mga processes natin. Yung next question ko is actually in terms of menu development and innovations. So how can these trending restaurants navigate this without losing their brand identity and staying authentic to their brand tone and personality? Yan, Chris, napakahaba ng iyong katanungan. So bago tayo magpatuloy sa I'm sure magiging mahaba akong kasagutan. Batiin muna natin si OG Liwag, no? Si Marjorie at si Margaret, ayan, Liwag, na parating narito. At ito, nako, binabati ko talaga to. Na congratulations. Magiging kapitbahay natin to sa Parkal. Si Janeto Pizza. Ayun. Si Gianeto. Team Gianeto, magandang gabi sa inyong lahat. At congratulations, no? I think it was 2-3 years ago during the pandemic na nag-guest sila dito. And, I know it makes me smile to see that they're growing, expanding now. Diba? Nagsimula sila, sa condo, and then nagkaroon ng brick and mortar store sa Mandaluyong, they're in Parkal, no? Asiana. So, supportahan po natin, no? Ang ganda ng storya ng Gianeto. Team Gianeto, magandang gabi sa inyo. Yes, one of our go-to restaurants yan, Coach. Malapit ako dyan. Yan, no? Gianeto. And Kenneth Fernando, magandang gabi sa iyo. Jules Aves. Yung mga gusto manood, no, meron tayong isang episode, balikan nyo. Gianeto Pizzeria, maganda yung kwento nila. Naalala ko nung nag-episode yan, nasa La Union ako, kaya on remote, broadcast ako noon. Si Ruben Cornista, magandang gabi. Si MM, si Mami M ng Zark's Burger, magandang gabi po. Madeline Manalo Guardino, ayan. Si Ray Mallorca, si Sandy Escanillan,
Si Prime Baticula, Jamakilan Senior, ayan, magandang gabi. Si Jesslyn Tinko, kilala natin yan, si Architect Jesslyn Tinko, magandang gabi sa'yo. Si Ruben Ladha, sabi ni OG, hype is not always equal to having or getting the foot traffic you desire for your brand. Hype is just an atmosphere setter for your brand, but creating a customer experience-centric brand is the thermostat of what will really determine if a walk-in customer will become a regular and loyal customer. Yes. Oo, kasi naglabas sila ng pera, no? Naggawa sila ng effort. So at the end of the day, merong reckoning agad yan. Babalik ba ako dito o hindi? Kami ni Chess, meron ganung ano eh, no? Pag nag-uusap kami, babalik ba tayo rito o hindi? May rating kami. Diba? So minsan magugulat ka, kaya pala tayo pumunta. No? Kahapon, I'm proud to say, mga Filipino staff doon sa La Rambla sa IFC, sa FC Mall sa Hong Kong. Galing. Galing nila, no? And not only the Filipinos, but the whole team. Ang galing. They're on point. Sabi nga namin kung may isang restaurant kaming babalikan doon, yun. No? Sarap ng pagkain, hot, quality, yung service was on point. Hindi ka magtataas ng kamay. They're always staging the table, looking at the tables, no? Managers on top of the situation. Ang sarap ng feeling pagka ganun, no? Yung pag-aalaga sa atin. Si John Ginbert Agapor, magandang gabi. Sabi ni Sai, nakakatuwa. Nakakatuwa ka din, Sai. Sa pagkakarating nga nagsishare ng insights, naalala ko po yung beginnings ng munting coffee shop ko. Ayan. I also started sa labas ng gate namin. Yun. Si Chef Jordan, nakakaalam nung kinakainan namin no, yung kabayan doon sa kanto ng Arnais at EDSA. No? Literally sa ibabaw ng underpass yun, no, Jordan. Makati. Lumalabas lang yung pag hating gabi na. Daniel Antonio, para siyang aswang. No? Si Hannah Sidenyo, si Chris Concebit, magandang gabi. Lena Maruga, MV Bilolo, Architect Michael De Guzman, pati mga arkitekto nanonood na rito. God bless the resto industry. Sarata Emma. Neslin Loriente, magandang gabi sa iyo. Neslin Loriente Oliva, magandang gabi sa iyo. I'm happy that you're here. Vita Aquino, May Del Mundo, si May Idang, si Jessie Madula. Alam mo, marami dito mga taga Go Negosyo, no, DTI. Maraming salamat po sa pag-support after watching. Of course, after sharing some moments with you dun sa ating entrepreneurial spirit na session, no, which I'm always happy to do, no. Yan, paborito kong module dyan And nandito na sila, nanonood na every Tuesday. So, nagpatuloy yung klase. And of course, hindi mabubuo ang ating episode pag wala mag-asawang Jake and Tina Castro. No? Mula sa Las Vegas, USA, at si paring Edwin Uy sa New Jersey. Ayan, si Dodong Ong, si Josephine Catalan, ang daming nanonood. Maraming salamat po. Myra Aquino, no? Si Matt John, si Annalyn Yunsay, ako tagal ko na din narinig to. Pare, mabuti mat naririto ka. Mula sa Los Angeles, California, Jojo, Max Narvaez. Gandang gabi sa iyo. At pareho pang magkasunod na taga Notre Dame. Joey Amorin. Ayan. Si Ambrosio Comiles. Ayan. Ganda raw ng topic natin, sabi ng mga taga-GN ito. Salamat. Kahit na kayo nag-expand, nanonood pa rin kayo. Alam namin busy kayo. Nag-shoutout na ako, Max Narvaez. Si paring Victor Mempin. Puro taga Notre Dame to from UK, of course. Paring Victor Mempin. Si Ern Lumibaw, si Jerry Bruces. Si Jerry Bruces ng Team Glorieta, Bat Ilagan, Junpio Elorimo, Diego Bagaforo. Ayan. Ang sarap-sarap ng pizza nyo, sabi ni Miss Ogie sa taga-GN ito. Worth the visit talaga. Ayan, no? Diba? Suportahan lang, syempre, diba? Sige, Chris, yung mahaba mong katanungan, paki-ulit. Okay. So, dulo no? Oy, ito, sorry na, last interruption to. Naputol yung kwento ko kanina. So, nagkatabi kami ni Bossing doon sa lobby. Hinintay ko. nga pala. Hinintay ko. So, naglakas loob na ako kasi baka nag-aalala siya. Hindi niya alam kung nagtatagalog ako. Hindi, di ba? So, sabi ko, Bossing, happy birthday po. Sabi niya, nagulat siya. Sabi niya, birthday rin po kasi ng nakasalubong namin kayo kapos. Sabi ko, birthday din po ng asawa ko. Happy birthday din kay Mrs. Sabi ni Bossing. So, nakakatuwa dahil, alam mo, yung kaninang usapan natin, sino unang nagsabi ng without further ado. Gusto kong tanongin kay Bossing sino ba talaga sa inyo, si Tito, si Vic, o si Joey ang unang nagsabi ng acheche?
Kapag nakita mo si Vic, talagang talagang dashing debonair pa rin. Iba yung charm niya, di ba? In Tsaka person. yung tindig talagang from Oo. his Achiche days to now, iba na, iba na. Parang Yes. masasabi mo nga, parang no? Parang George Clooney of the Philippines. Anyways, Nakapag-shoot ako ng ibang commercial with him, coach with Western Union dati. Iba talaga, pag nakita mo siya, nakaka-starstruck pa din yung demeanor niya, di ba? Yung presence niya. so it's a good brand ambassador. Sige, sorry Chris, na-interrupt ko yung tanong mo. Okay, anyways, so we talked about operational efficiencies, yung systems and processes in place. Now we talk about yung medyo branding and marketing side of it. So, in terms of menu development and innovations, 'di ba? How can these restaurants na nag-hype ngayon leverage that? And when is the perfect timing for them not to lose their yung brand authenticity nila? Well, number one, yung no, yung if you notice the heritage brands, yung mga binanggit natin kanina na 40, 50, 70 years na in the business, meron ka talagang core items yun yung mga signature items mo. But it doesn't mean na hindi ka pwedeng magdagdag, no? So the first step is to really listen to your customers, observe their behaviors, no? It can be as simple as, them, looking at ano yung hindi nila nauubos sa, among all the dishes, ano naman yung patok na patok at kailangan dagdagan, 'di ba? It may be a segment of the day na mahina ka that you can introduce, 'di ba? Yan ang isa sa origin story ng Jollibee. Alam niyo ba na ang Jollibee nung araw nagsimula siya sa ice cream house, no? At may mga taong nagre-request lang ng mga pagkain, no? Kaya napanganak ang Jollibee the way we know it now, 'di ba? Na from a Magnolia Ice Cream House nagkaroon ng sandwiches, no? Chicken sandwich, hamburger, spaghetti, dahil nag-feedback ang customer na ba't hindi kayo maglagay ng merienda, no? And, yung isang episode din natin about Toll House, di ba, in Pampanga, ganun din. No, listen and observe, no? Tingnan mo yung behavior ng customers and very important to know. That's the driver, supposedly yun ang driver ng menu development, no? Yung menu development, pag yan ay nangyayari from a remote place kung saan nag-iisip lang tayo, no, at isolated from the realities of the restaurant, most likely trial and error yan. No? So, now, define your core menu, make sure that these are the sacred few. Ang tawag doon, the sacred few, na hindi mo pwedeng, bago mo baguhin, bago mo, i-tinker yung, kalikutin yung recipe, talagang think twice, no? Parang yan, yung Krabby Patty recipe na dala sa vault, no? But there are avenues for, menu innovation as discussed, no? Based on customer feedback, based on observation by the frontliners, by yourself, no? That's why you have to be in the restaurants, no? From table visits, no? From comments in the social media. But hindi lahat, no? You know your brand better. So hindi lahat ng sinasuggest gagawin mo. No, kasi if it complicates your operations to a point where bumabagal na yung serbisyo, no? You have to analyze, no, and evaluate if your setup, no, kaya kanina binilikan natin, di ba, systems and standards are aligned with the menu item that you're trying to put out. Classic example, pizza. Hindi lahat nakaka-execute ng pizza. No, pizza is tricky. No, a lot of people think that pizza is easy. Yeah, it's easy if you do it like one order at a time. But imagine if you have an influx of orders, sumikat yung pizza house mo, paano mo gagawin yan? Diba? Kaya nga na-invento yung mga conveyor oven, no? Yung multiple lines of conveyors, maraming no? Alam mo yan, Chris, because, it's not as simple. Make sure that, again, sa dulo, whatever menu innovation you put in, it has to resonate with the customers in the same way that your original core menu resonated with them. Diba? Otherwise, mako-confuse na sila. Sabi nila, nag-iba na. Dati, di ba? Hindi ko di ba, minsan sabihin, hindi ko ma-pinpoint pero parang nag-iba na siya. Kasi nga, bumagal na yung serbisyo, nawala. Kasi, alam mo, ang pinakaunang naapektuhan pagka mabagal ang labas ng pagkain sa kusina, yung mga servers. Kasi nawawala sila ng confidence na magbenta ng item. Kasi sila yung nasa harapan. Sila yung maharap, yes. Does that answer your question, Chris? You want Yes, to add anything? I'd like to add something pala. And this is from one of the marketing workshops that I always do, di ba? I hold marketing workshop from time to time. And ito yung lagi kong
pinapakita yung lifespan of a brand, 'di ba? Kung tawagin. Kasi meron tayong mga tinatawag, 'di ba, yung innovators, early adopters, early and late majority. So pag yung ating business or resto negosyo, nakikita natin yung hype, either nandun ka sa stage ng innovators saka early adopters. So ibig Tama. sabihin, sila yung mga nauna sa brand mo kaya yan pumipila because habang nandun pa yung lifespan ng brand mo, mataas yung value sa kanila. Kasi very talked about ka, they're very proud na ipakita sa social media na, oh, nakakain ako dito, na-try ko tong very hyped restaurant na to or negosyo na to. So, before dapat talaga na makarating ka dun sa early and late majority, you're thinking of what's next na agad. Kasi before yan, magdidip yan eh. Nakita natin yan, merong mga ibang mga brands na nag-trend talaga ng makikita mo ang haba ng pila when they started out. And then, magugulat ka na lang, one day wala nang pila. One day, di ba, na parang minsan kung gusto mong itry, makikita mo wala nang, ay, ang bilis lang pala, nandito na ako agad. And then doon mo makikita kasi na saturate ng mga reviews or hindi nila na fulfill yung brand promise or yung customer experience that they're trying to give. So in terms of menu innovation and yung mga menu or anything na bago nating gustong i-offer, dapat bago tayong makarating, ayan, doon sa late majority, nag-iisip ka na nandito ka pa lang sa early majority, nag-iisip ka na dapat, ano ba yung next para sa brand mo? Or ano yung next na gusto mong gawin? Yeah, you can look at it also from the standpoint of yung anong market yung naabot mo, di ba? Kasi kung innovators lang and then yung early adopters, merong custom dyan eh. This is actually from Geoff Moore's, the original author of this chart is Geoff Moore, no? Of his book, Crossing the Chasm. Sinasabi niya meron dito, nakikita niyo ba yung cursor ko? Yes, yes, coach. Meron ditong meron ditong, sorry magkaiba yung nakikita sa screen. Dito sa may kung saan nakasulat yung 13.5% dyan. Sa early adopters, merong malaking patlang dyan eh. Usually nagkakaroon ng gap. Doon masusubok kung makakatawid yung brand mo from its initial hype and popularity to becoming, something that can also reach the early majority up to the late majority. And Yeah. tingnan niyo kung gaano kalaki yung market na hindi niyo matatap pag di kayo nakatawid. Diba? Imagine if you're just living off 15% or 16% of the market. Napakaliit na ano lang nun. So if you cross over, the early majority is 34%, no? More, the doble yung iyong market, no? And then if you reach the late majority, siguro to make it more graphic or more vivid yung description, no, nakapagbukas ka na ng maraming branches sa iba't ibang geographical regions ng Pilipinas. 'Di ba? Yung accessibility ng brand mo, alam mo, expansion ang driver sa akin, no? Is, you want more people to experience your brand. Yun ang dapat original purpose mo, no? Para, the sales and profit will come after. Diba? So, Yes. So ano talaga, coach yung nakita nating graph kanina, the more na parang nakita natin yung parang hill, pagpababa ng pababa, pababa din ng pababa yung value ng brand mo as perceived by the customers. Diba? yeah. So, dapat mag-innovate ka. Tama yung sinabi mo, Quezon. And Okay. thank you for bringing in something that's founded on technical studies, no? Dun sa ating discussion. Sige. Hanay pa natin katanungan na 9:15 na. Ang bilis ng oras. Sige, coach. So next na lang, medyo shortcut at filter ko na ating mga katanungan eh. As restaurant trends continue and evolve, ano yung mga steps na mga resto negosyante can take para i-future-proof yung kanilang businesses? Future-proof. Okay, bago natin, nakakatuwa yung mga executives at officers ng SM narito. Si Lorraine Abes, no? Si Norman Zamora, narito, nanonood. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Part kayo ng komunidad kasi sila yung nandun sa landlord side. Magandang gabi po. At mga taga-UP yan, siyempre UP5. Kapit na naman ng UAP. So, ayan, ang dami pong komento. Tingnan niyo po yung mga komento ng mga kaibigan natin, mga part ng komunidad, ng mga resto coaches din po yan. Hindi po akong resto coach. No? Tayo pong lahat na bahagi ng komunidad. Dahil pong comment sa comment section natin. Tingnan niyo rin po yan, aside from what you're taking notes. Well, I can only speak siguro with a lot of credibility if it's coming from my personal experience.
It's understanding the brand's DNA. No? Mhm. Ano ba yung nagustuhan ng tao sa iyo? And you don't make assumptions, you have to take down notes. Hindi akala mo matatandaan mo lahat nung kami 2009 to 2024, 15 years. Akala mo matatanda, hindi. You have to write down yung mga major milestones, no, para na-document, no, ang tawag doon memorializing, no, or institutionalizing. Well, it's more of memorializing, no. Writing down the history, documenting the history of your brand, para yung mga mistakes, yung mga lapses, hindi mo na nauulit. No? Kasi darating yung time, baka iba na yung mga nagpapatakbo ng kumpanya, and it will happen, no? Iba na yung nag-execute sa front lines, hindi na kayo mismo, no? So, yan, Gianetto, marami kayong ano dyan, no, matututunan. Habang bata pa yung brand, nasa 5, 6 years kayo, sulat nyo lahat ng mga lessons. No? And that's one way of, internalizing and, again, memorializing, ensuring that the brand's DNA is not, ano bang tamang word? It's not diluted, hindi lumabnaw. Okay, part of the DNA, of course, not just the recipes, not just the brand logos. The brand logos can evolve, pwede ka mag-rebranding. But it's more of also, ito, maraming debate rito, the brand's culture. No? Yung kultura ng brand. No? Well, dyan papasok yung tao. Ngayon, may mga nag-hype ako napapanood, no? Yung syempre, sarap panoorin, yung mismong may-ari yung gumagawa. Hindi mo kakayanin ng pangmahaba ang panahon yun. So there Mm. should always be a plan, people plan, a brand plan, and a business plan. Ulitin natin. People plan, brand plan, business plan. At kanina binanggit natin yung dalawa, na pangmatagalan baka mo, systems and standards. No? Yun yung dalawang solid. No? May plano ka, pero yung plano mo, sinusuportahan ng sistema at mga standards. When you talk about systems and standards, people, no, brand, business, no. And when you talk about business practices, no, yung accounting side, no. Yan ang isa sa mga maaring makadistract sa'yo. Pag hindi mo nagawa ng tama yung pag-account ng business mo, no, yung accounting, yung filings, yung compliances, pinag-usapan natin yan, no. Administrative side is always taken for granted. Akala natin, para maluto, masarap, mag-deliver. Okay yun, importante yun. Pero pagka nagka-problema ka sa administrative side, madi-distract ka from the core of your operations. So it's having, again, ulitin ko, people plan, brand plan, and business plan, and then backing it up, no? Lagyan mo ng pundasyon, systems, and standards. Yes. Ang ganda nung mga sinabi mo, Coach, kasi holistic approach dapat talaga. Hindi siya pwede na focus ka lang sa gantong part, focus ka lang dito. So, it's a holistic approach. And when you build that holistic approach kasi, it builds yung brand trust and brand confidence ng ating mga customers sa brand natin. At magandang basahing aklat ay Jim Collins, sapagkat ang susunod na punto ko, kahit meron kang lahat ng plano, yung 3 plano, meron kang systems and standard, kung wala ka ng tamang tao, wala lahat yan. Yes. People. Okay. To wrap things up, ito na ang last question ko, Coach, ha? What are the key differences ba of a brand that is just hype or trendy versus a brand that is focused on long-term growth and sustainability? Ulitin mo nga, Chris, what is the difference? What are the key Pang Miss differences? Universe. Yan. So, paano mo ba minsan makikita na parang nagiging trendy lang ba ako or hype-based lang yung negosyo ko, resto negosyo ko? So, ano yung key differences ng brand na trendy and hype lang versus a brand that is long-term growth ang tinitignan and sustainability? Consistency. Yan, number 1. Quality. No? Actually, number 1 yung quality. Number 1 yung quality, and then yung consistency ng quality ng experience. Okay, and then number 3 is the value of the overall experience of the customers. No, yun ang tatlong susi para mapanatili mo na, kumbaga, matranscend mo yung hype, no? You need to maintain yung quality, no? You have to have a discipline, commitment to quality. Ang tawag ng iba dyan, commitment to excellence, no? Sabi ko kanina, in definition, exceed the standards, no? Si Sir Vic Gregorio, parating tinuturo yan, exceed the expectations, no? Parang mantra na nga yan nung nandun pa ako sa, sa IFC, no? Better than the rest, better than before, better than others, better than,
You know, Alam ko din, better coach. than the world. Anyways, so, but seriously, quality. Pag wala kang commitment to quality, madaling mamatay yung brand mo. Kasi quality, is, ano yan nasa umbrella ng quality, yung food safety, sanitation. Yan, paalala ko yan, no, yung mga pagka kumikita-kita na tayo, mag-invest tayo sa mga bagay na, look at it from this standpoint. Ano yung mga bagay na pwede magpabagsak sa negosyo mo sa isang iglap? Yan. Food poisoning. Di ba? Pag may na food poison sa tindahan mo, di ba? At nag-hype din yung balitang yun, tapos ka, di ba? Nakita natin yung mga pest, di ba? Yung mga nabibidyohan na pest, di ba? So, anything that requires, saka, it's the responsible thing to do. So, siguro Yeah. yun din yung guidance ko, no? Do the right thing the first time, do the right thing every time para makakatulog ka ng mahimbing sa gabi, no? And then, pangalawa, yung having said that, you need quality, you need consistency, and ano yung binanggit kong huli? Quality, consistency, and Commitment value. and value. Value. Okay. Hindi mo mapupull off yan kung wala kang, again, no, kung wala kang mga tao na aligned sa mga paniniwala mo. So, babalik tayo rin sa values to value. No? Mm-mm. I-deliver mo yung tatlong aspects ng value sa pamamagitan ng pagkuha ng mga taong nagsishare ng values mo. Otherwise, mahihirapan kang mag-lead ng team. Pagka ang mga tao hindi naniniwala sa quality, no, they don't understand how customers equate, how they formulate yung value of the experience, no, and yung consistency. Napakahirap hanapin sa mundong yan. Sa mundo, maski sa relationship, di ba, napakahirap maghanap ng taong consistent. Kasi pag pinagsama-sama mo lahat ng binanggit ko, you have the right people who are committed to excellence, quality, who are committed to be consistent day in, day out, no? Tag-ulan, tag-araw, no? Kahit may COVID, no? And then, kahit may pandemya. And then, everyone's committed to deliver, to exceed yung expectations ng customers para may value of experience, no? Ang dulo no, yung pinakadulo, yung hinlalaki is trust. Yun, Yes. yun ang currency ng sustainability, yung trust. Pag hindi ka pinupuntahan ng tao, mababa yung trust sa'yo. Preference is basically founded on trust, no? Even sa human relationship, di ba? Pag mababa yung trust sa'yo, then they will go to somebody that they trust more. So you have Exactly. to earn the trust of customers every day. No? Every day, every shift, every visit, every table, every plate. No? Paborito ko yan. No? Diyan na ako nakilala sa one customer at a time, one table at a time, one plate at a time. Attention to detail. No? Because sa'yo, pang 100 customer na siya, sa kanya, yan yung unang experience sa brand, o yun yung nilulook forward niya na experience for the day. So, iba yung perspektibo natin sa perspektibo ng customer. Diba? Yes. Ang ganda nung sinabi mo nung huli, coach, kasi nafo-fall ako dito sa trap na yan na lahat talaga nung nagte-trend na restaurants pinupuntahan ko. Syempre, marketer medyo balikot. And sometimes you will encounter yung mga minsan yung mga tao na parang mukhang pagod na while serving you, 'di ba? Yung mga ganyan na para for them, you're just another transaction. But ang alam mo yung brand na talagang they take care or looking forward dun sa sustainability is they are trying to build a relationship with you. So yung iba yung how the partners or the employees, 'di ba, parang talk to you or build relationship with you. And yung trust, nabibuild yan, no? Dalawang bagay, character and competence. No? Well, character involves yung smiling, no? Yung joyfulness natin, really being happy to welcome them, no? And ako, nalulungkot ako. Like, for example, kanina, nasa kami, hindi natin babanggitin na Philippine Airlines, no? Siyempre, yung ground crew nila sa Hong Kong, kahit sabihin mong ibang lahi yun, or hindi Pilipino, empleyado nila yun, technically, no? So, nakakalungkot na, porque alam nilang wala kang choice, kundi sa check-in counter, di ba? Yung talagang susungitan ka, parang aanga-anga ka kung pagsalitaan ka. Siyempre, worried ka naman, baka kung ano mangyari sa bagahe mo, baka mamaya itagdang mali, hindi makarating sa Pilipinas. Nakakalungkot. Because, when customers just patronize you because they don't have any other option, you'll be surprised. They will develop other options. Hahanap ang tao ng mas komportable, mas konbinyente, mas masarap, no, at mas consistent.
No, ang saklap pakinggan siguro na pag nag-break up yung sa relationship, no? Bakit mo ba ako iiwan? Kasi ano minsan okay ka, minsan Minsan, hindi. Oo, wala yung consistency. Kaya yung trust factor, no? Yung reliability, no? Kasi hard-earned money yan 'di ba? Before people let go, 'di ba? And may effort pa na involved, 'di ba? Lalo ngayon, ang mm, init-init, dinayo ka. 'Di ba? Tapos pagdating doon hindi na exceed yung expectation. Ulitin ko hindi sapat na ma-meet yung expectation, kailangan ma-exceed. 'Yon. yon. Hitik na hitik at dahil diyan, Chris, ay patutunguhan na natin ang ating Resto Quote of the Week na feeling ko naman ay talagang akmang-akma, no? Yan. Sa ating pinag-uusapan. Ayan. Nakikita ba? Yes, nakikita na coach ang ating resto quote of the week. Ayan, no? Good is the enemy of great, no? Well, Mhm. kung tayo mo yun, nag-away pala si good at si great, no? Mhm. Very seriously, ang sinasabi ni Jim Collins dyan, if you're already satisfied with good, then you will not be great. Ayan. So, tandaan mo, kaya ka nag-hype, ang feeling ng tao, you're great. Mm. Oo, kasi kung good ka lang, hindi ka naman mag-hype Oh, so, challenge sa ating lahat yun. How do you sustain your being great? Di ba? Binanggit natin sa buong episode na to, i-rewind nyo na lang po. At congratulations sa lahat ng nanood at nakatapos at nagsulat sa notebook sapagkat yan din ang isa sa mga mga requirements to become great from just being good, no, is continuous learning and improvement. So congratulations sa mga nanonood, yung pinakamaraming nanonood na episode sa pinakakonting episode na nanonood. I guarantee you kung babalikan nyo, no, it will have a different meaning. Ako, I always go back to the episodes. 171 na po ang nasa library natin. Yan naman po ang pangarap ng team nung binuksan to nung May of 2020, no? Sa gitna ng pandemya na magkaroon tayo ng platform para sa mga tao na may matutunan sa social media, no? In this case, we're on Facebook, but we're also on YouTube, no? And maraming salamat sa mga katulad mo, Chris, na bahagi ng komunidad na tumutulong sa atin on a voluntary basis. Yung oras mo ay mahalaga at ginugugol mo yan kasama ang ating mga classmates. Maraming salamat kay Cher, kay Bianca, kay Miss Wina, at sa lahat pa ng mga taong nagko-co-host at sumusuporta, no? Again, thank you very much po. Chris, magpaalam ka na sa ating mga klase. Maraming maraming salamat for having me again. It's always a pleasure to be here. Lagi ang bilis ng oras tuwing nandito tayo, coach, whenever we have, kasi hitik na hitik yung discussion. It's not a discussion between the two of us lang, di ba? Nakikita natin, pati yung comment section natin, talagang very engaging and yung interactions talaga natin with our classmates. So again, pangarap ko talagang ma-meet na ang ating mga classmates if possible sa ating 200 episode. May Gandaan tingin natin yan, pa Chris. tayo. Pagandaan natin yan. No? So, maraming maraming salamat everyone. And again, of course, huwag kalimutang i-share, 'di ba, ang ating mga natutunan today. Yeah, the more people that you bring to our classroom, the better the industry will become. Ayan. So may God bless us with the courage and determination to continue to coach and share. Maraming salamat po. God bless everyone.